Noong gabi ng Mayo 1, 1776, habang ang mundo ay abala sa mga revolusyon, isang lalaking nagngangalang Adam Weishaupt ang nagtipon ng apat sa kanyang pinakamatalinong estudyante sa kagubatan ng Bavaria, Germany. Si Weishaupt ay hindi isang salamangkero o demonyo. Isa siyang professor ng batas na sawang-sawa na sa dikta ng simbahan at ng mga hari. Ang pangarap niya, isang mundo kung saan ang rason at siyensya ang namumuno, hindi ang mga digma at korupsyon. Tinawag niya ang grupo na The Illuminati or The Enlightenment, ang mga nalawanagan. Ang secret handshake at mga codenames para hindi sila mahuli ng mga espiya ng gobyerno, gumawa sila ng sariling mundo. Si Weishaupt ay tinawag niya ang sarili niyang Spartacus. Ang kanilang mga sulat, may mga code na sila lang ang nakakaalam. At mabilis silang lumaki at lumago. Nag-recruit sila sa loob ng mga Freemasons, isang mas matandang samahan, at dahil doon, nagtitipon ang mga mayayaman at makapangyarihan. Sa loob ng ilang taon, ang Illuminati ay hindi na 5 estudyante. Naging mahigit 2,000 na sila, kabilang ang mga duke, manunulat, at mga sikat na intelektual sa Europe. Ang pagkakamaling nagpabagsak sa kanila, ngunit ang bawat sikreto ay may hangganan. Noong 1784, isang miyembro ng Illuminati ang tinamaan ng kidlat habang nagdadala ng mga dokumento ng grupo. Nang makuha ng gobyerno ang mga papel, nabasa nila ang lahat. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga piking pangalan at ang kanilang layunin na pabagsakin ang gobyerno. Reaksyon ng hari ng Bavaria, total ban. Pinakulong ang mga miyembro na patapon si Weishaupt sa ibang lugar at ang Illuminati ay opisyal na nabura sa mapa noong 1785. Dito na nagiging spooky ang kwento. Kahit patay na ang grupo, ang mga tao ay nagsimulang matakot. Sabi nila, hindi sila nawala. Nagtago lang sila sa dilim. Nang sumabog ang French Revolution kung saan pinugutan ng mga hari, itinuro ng mga conspiracy theorists ang Illuminati. Sabi nila, sila ang may gawa niyan. Sila ang nagmamaniobra ng mundo. Ito ang naging simula ng New World Order theory. Ang Illuminati sa modernong panahon ay isang showbiz. Ngayon, lundag tayo sa 21st century. Bakit mo sila nakikita sa mga music video ni na Jay-Z, Rihanna o Katy Perry? Isipin mo ito. Kung ikaw ay isang sikat na producer, alam mong ang mga tao ay mahilig sa misteryo. Kapag naglagay ka ng isang mata o triangle sa screen, ang buong internet ay mag-uusap. Libreng promotion. Ang Illuminati ay naging isang aesthetic, isang fashion statement para magmukhang makapangyarihan ang isang artista. Sa huli, ang kwento ng Illuminati ay kwento ng ating takot. Mas gusto nating maniwala na may lihim na grupo na kumukontrol sa presyo ng langis, sa mga giyera at sa ating mga cellphone kaysa tanggapin ang katotohanan na ang mundo ay sadyang magulo at walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Ang tunay na Illuminati ay namatay na sa Germany mahigit 200 taon na ang nakakalipas. Pero ang kanilang pangalan, mananatili itong buhay hanggat may mga taong naghahanap ng sagot sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Ang pinakamagandang tago ng Illuminati, iyon ay ang kumbinsihin ang mundo na sila ay nasa lahat ng dako kahit nawala na sila kahit saan. Ang orihinal na logo ng Illuminati ay isang kwago or Owl of Minerva, simbolo ng karunungan at ng gabi. Pero bakit mata at triangle ang nakatatak sa isip natin ngayon? Dito na papasok ang tinatawag nating The Great Symbol Swap.
Noong 1782, binuo ng gobyerno ng Amerika ang kanilang Great Seal, yung tatak na nakikita mo sa likod ng $1 bill. Naglagay sila ng isang mata sa itaas ng isang pyramid. Ang totoong ibig sabihin noong panahong iyon, ang mata or the all-seeing eye ay sikat na simbolo ng Diyos na nagbabantay sa bagong nasyon. Ang pyramid naman, ito ay simbolo ng katatagan at paglago. Ang Illuminati ni Bishop ay nabuwag noong 1785 at ibig sabihin, mas nauna pang ginamit ng Amerika ang simbolong ito bago pa man naging trending ang pangalang Illuminati sa mundo. Pero dahil mahilig ang tao sa koneksyon, sinabi nila, aha, pyramid at mata, siguradong Illuminati ang gumawa ng Amerika. Pero bakit triangle? Sa sining at arkitektura, ang triangle ang pinakamatatag na hugis. Pero sa mundo ng sikreto, ito ay sumisimbolo ng hierarchy or antas ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang tuktok ay ang maliit na grupo ng mga elite, ang illuminated o naliwanagan. Ang ibaba naman, ang masa o ang publiko na walang kinalaman sa mga plano sa itaas. Ang reality check, ginamit ito ng mga pop stars tulad ni Jay-Z na gumagawa ng diamond hand sign, hindi dahil miyembro sila ng kulto kundi dahil ang hugis na ito ay madaling gayahin ng fans at agad na nagiging viral. Bakit nawala ang kwago? Ang orihinal na kwago ni Bishop ay masyadong akademiko. Simbolo ito ng pagpupuyat sa pag-aaral. Pero sa mga gumagawa ng kwento, hindi nakakatakot ang kwago. Mas cool at mas misteryoso ang isang matang nakatitig sa iyo mula sa loob ng isang tatsulok. Kaya naman, dahan-dahang na-rebrand ang Illuminati sa isip ng tao gamit ang mga simbolong hindi naman dapat talaga sa kanila. Ang Bohemian Grove or ang Connection may isang lugar sa California kung saan nagtitipon ang mga pinakapangyarihang tao sa mundo or mga presidente, CEO at iba pa tuwing July. Ang tawag dito ay Bohemian Grove at hulaan mo kung ano ang nandoon. Isang higanting estatwa ng kwago. Dito naghalo-halo ang kwento. May makapangyarihang tao, may estatwa ng kwago or ang orihinal na simbolo ng Illuminati. May mga sikretong meeting din. Dahil dito mas lalong naniwala ang mga tao na ang Illuminati ay hindi namatay. Nagpalit lang sila ng pangalan at lumipat sa Amerika. Ang aral sa kwentong ito ay ang mga simbolo ay parang mga salita. Nagbabago ang kahulugan depende sa kung sino ang gumagamit. Ang triangle at mata ay naging simbolo ng takot dahil gusto nating maniwala na may nakakita sa lahat ng ginagawa natin. Pero sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Illuminati ay ang katotohanan hanggang ngayon. Pinag-uusapan pa rin natin sila. Sila ang pinakasikat na grupong hindi umiiral. Ituloy natin ang kwento pero sa pagkakataong ito, kalimutan muna natin ang mga pelikula at triangles. Pag-usapan natin ang mga modernong higante. Sila yung mga taong hindi na kailangan magsuot ng kapa o magritual sa gabi dahil ang kapangyarihan nila ay nasa sikat ng araw, sa ating mga bulsa, sa ating mga screen at sa ating mga bank account. Ito ang kwento ng mga totoong Illuminati ng ating panahon. Number 1, ang boardroom or asa tuktok ng mundo. Isipin mo ang isang malaking glass building sa Switzerland o sa New York. Sa loob nito, walang kandila o bungo. Ang makikita mo ay ang mga lalaki at babaeng nakasweet, may hawak na kape at nakatingin sa mga graph. Sila ang tinatawag na BlackRock at Vanguard. Ang kanilang sekreto, hindi ito magic. Ang dalawang kumpanyang ito ay humahawak ng trillions of dollars. As in, mas malaki pa sa budget ng maraming bansa.
Sila ang magulang na kumpanya na halos lahat ng brand na kilala mo, mula sa iPhone mo, sa iniinom mong Coke, hanggang sa vaccine na itinurok sa iyo. Ang kapangyarihan nila ay kapag sinabi nilang ito ang direksyon ng ekonomiya, susunod ang buong mundo. Hindi nila kailangan magtago sa anino dahil sila na ang may-ari ng anino. Number 2, ang all-seeing eye ng Silicon Valley. Dati, ang takot natin ay ang mata sa itaas ng pyramid na nagbabantay sa atin. Ngayon, ang mata na yan ay nasa loob ng iyong bulsa, ang iyong smartphone. Ang mga modernong propeta ay isipin mo sina Mark Zuckerberg, Elon Musk at ang mga leader ng Google. Alam nila kung ano ang binili mo kahapon, kung saan ka pupunta bukas at kung ano ang huli mo hinanap sa internet. Kaya yung mga incognito na yan, ang kanilang ritual, ang kanilang algorithm, ito ang nagdidikta kung ano ang dapat mong paniwalaan, kung sino ang dapat mong iboto at kung ano ang dapat mong ikagalit. Sila ang mga bagong enlightened ones dahil sila ang may hawak ng impormasyon ng buong sangkatauhan. Number 3, ang Bohemian Grove at ang Bilderberg Group. Ito ang medyo malapit sa kwentong secret society. May mga pagtitipon talaga ang mga elite na hindi pwedeng pasukin ng media. Ang Bilderberg meeting ay taon-taon. Mga 130 na leader ng mundo, hari, reyna at CEO ang nagkikita-kita sa isang hotel. Bawal ang cameras, bawal ang notes. Hindi sila nagplaplano kung paano sasambahin ang demonyo. Pinag-uusapan nila ang mga gyera, ang presyo ng langis, at ang artificial intelligence. Bakit nakakatakot? Kasi ang mga desisyong ginagawa nila sa loob ng kwartong yon ay may mga epekto sa presyo ng bigas sa palengke mo, pero wala kang boses sa usapan nila. So sino ang tunay na kontrolado? Ang nakakatawa sa kwento ng Illuminati ay ito. Habang nakatingin tayo sa mga triangles at naghahanap ng mga hidden symbols sa music video ni Beyonce, hindi natin napapansin ang mga totoong nagpapatakbo ng buhay natin. Ang tunay na illuminated ay ang mga taong may hawak ng yaman or BlackRock Vanguard, impormasyon Google Meta, at batas or Bilderberg or WEF. Hindi sila misteryo. Sila ay sistemado. Hindi sila kailangang hanapin sa mga lumang libro dahil makikita mo sila sa bawat transaksyon na ginagawa mo araw-araw. Ang pinakamabisang paraan para makontrol ang isang tao ay hindi ang takutin sila ng isang secret society, kundi ang gawin silang abala sa paghahanap ng multo habang ang totoong magnanakaw ay dumadaan na sa harap nila. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa anino ng Illuminati. Ngayong alam mo na ang katotohanan, huwag mong hayaang mabulag ka ulit ng mga sabi-sabi. Kung naliwanagan ka sa usapang ito, subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating pag-unmask sa mga misteryo ng mundo. Like ang video na to kung tingin mo ay deserve mong malaman ang totoo. At huwag kalimutang i-share to sa mga tropa mong mahilig sa conspiracy theories para matauhan na sila. Laging tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga simbolo, kundi nasa iyong matalas na pag-iisip. Hanggang sa muli nating paghahanap ng liwanag, Diyoses!